Tapos na nga po ang Women's Month pero dito po sa ating programa ay magpapatuloy pa rin ang pagkilala natin sa mga kababaihan. Tuwing Biyernes po ay kikilalanin natin ang mga natatanging kababaihan na nagniningning ang pangalan sa kanilang larangan. Dito lang po yan sa She Shines. Yes, alam mo malapit sa aking puso itong segment na to, no? Dahil we are gonna talk about empowered women. At ngayon nga po, una nating ibibida ngayong umaga ang isang mother and business owner na kabilang sa mga Ulirang Ina 2016 awardees. Kilalanin natin siya. Welcome to Rise and Shine Pilipinas, Mama Linda Cortez Medallo. Good morning po. So ngayon, no? Good morning, ma'am. Ano pa lang, yung pagiging ina at pagiging businesswoman, parang mahirap na yun na task. Paano mo i-juggle yan? Pero can you tell us more about your journey bilang isang ina at bilang isang negosyante po? Okay. Actually, nakaka-relate ako dun sa doctor na Obigaini because I have 3 sons. No? Okay. I became a mother at 26. My first case was preeclampsia. So, yung 3 boys ko was delivered through cesarean section. No? Yung second ko, okay sana na wala akong problema, walang eclampsia. Pero yung pelvic bone mo naman, maliit. But after 4 years, yung first, then after 2 years, yung second, then after 4 years, yung last son ko, which is David, na ang case ko naman doon ay post-eclampsia. Tapos ka ng mga anak, akala all okay, pero after na ma-deliver mo siya, nag-shoot up naman ang blood pressure ko. So nag-emergency na naman ako. Binalikan ako ng doktor na i-relax ulit ako, ibaba ang mga BP. So, I can relate yung journey ko sa motherhood. Motherhood. And ang dami talagang sakripisyo mula sa pagkukonceive, yung motherhood, hanggang yung pagpapalaki ng mga anak ninyo. Hindi po ba? At kaya naman po talagang well-deserved ang Ulirang Award ninyo. So, can you tell us more about this? Being a mom, at the same time, yung pagiging business owner nyo po. And for sure, maraming makaka-relate, no? Kasi last time nga napag-usapan natin about yung mom guilt, yung parang dapat yung attention mo, yung nasa pamilya mo, di ba? Pero ngayon, you are also a career woman. You are running your own business. Can you share po about it? Okay. Sa pagiging mother, lahat naman ng pamilya, gusto mo yung maayos ang pamilya mo. Ang mga anak mo, napalaki mo, napaaral na mabuti. At tayo, ang ano natin, whatever emergency, may business ka man, may pamilya ka, family is always the priority. And everything else, secondary. Pero ako, I'm wearing 2 hats. I'm a mother. Tapos, I am a mother also in the company. Kasi we have a 33-year business, home interior, na kami ang founder. Danny Lins. My husband is Danny, Lynn is Linda. So hanggang sa ngayon, existing yung business na yon. Pero ang maganda doon, nagampanan ko na yung pangarap mo, mapaaral yung mga anak mo, nakatapos naman sila. At yung business din, nakatulong din yun dahil sa finances. Ang husband ko, nagtatrabaho siya, pero hindi enough. Kaya yung mother, support yan eh. Kung ano weakness ng kabila, ng partner mo, support ng nanay. Diba? Ganun. Alam mo, Mage, yung isang reason kung bakit yung ibang ina natatakot magnegosyo kasi takot sila na may ma-miss na milestone dun sa paglaki ng kanilang mga anak. Minsan, yung mga school fun fair lang, yung mga school day, hindi mapuntahan because of the business. Sa yung case po ba, may nangyaring ganun na parang may na-miss ka na isang importanteng event ng anak nyo dahil sa negosyo? Yeah. Katulad din sinabi ko, priority ko family. Kasi yun naman business ko. Sabi nga, ikaw yung may-ari eh. Ikaw yung nagdidesisyon. So ang akin, yung time management, setting your priorities. Meron talagang less important, pero yung sa school, lagi kong ina-attenan. Kasi nga ang husband ko, ang trabaho niya walang permanent na oras dahil sa casino is routine yun eh. Nagsishift. Ako, I can handle my time. Kasi nga,
pwede ko namang yung mga ibang trabaho, gawin ko sa gabi. Tapos yung mga anak ko, at least importante kasi yung time na yun na nandoon ka sa pangangailangan nila. Iyon ang natatandaan nila sa akin. Kaya sabi ng kaklase nila, ba't yung mami mo parang tunay na mami? Kasi I always attended yung mga school activities. Kaya kasi gusto ko kasi na maging successful. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako successful businesswoman kung hindi ako successful sa pagpapalaki sa As a inyo. mother. Oo, Tama ganun yun. talaga na yung pagbabalanse tsaka Oo, yung balance. priority, which is, I think, gives inspiration din sa ating mga manonood na mga mom na yung business, having a business, na hawak mo yung oras mo. At the same time, magagampanan mo being a mother. Pero hindi rin po yun madali. Yeah. Kasi sabi nyo nga, no, sa umaga, as a mom kayo, pero yung gabi na ipapahinga nyo na lang, sa itatrabaho negosyo nyo. pa. Negosyo Oo. pa, no? And Ma'am Linda, nabanggit nyo po noon sa speech ninyo, yung when you received the award, na naging inspiration nyo naman po ang inyong ina. Pwede nyo po bang i-share sa amin kung ano po yung mga natutunan nyo from your mother at ngayon na ipinapasa nyo naman sa mga anak ninyo? Okay. Ang mother ko, we are 11 in the family. Ako yung fifth. No? So nakita ko kung paano niya ginajuggle ang time niya. Kasi father ko, farmer, siya mananahi. Siya nag-inspiration ko sa business ko. Ngayon, ang mother ko, on the side, nagtitinda siya, parang entrepreneur, titinda ng pahulugan ng mga duster. Sa probinsya kasi ganon. Tapos nagbebenta siya ng mga yung mga mangga, mga ganun. Parang ang naging inspirasyon ko sa kanya, hindi lang siya talaga asawa lang. Hindi lang siya mother lang. Na tumutulong pa rin siya. Parang yung ginagawa ko, nagsusustain pa rin ako kung ano yung kulang. Doon nag-start yung business ko eh. Tapos yung mga anak ko naman, ang sabi ko nga sa kanila, ang priority nyo ay mag-invest kayo sa education ng anak nyo. Kasi yung tatlong anak, may mga anak na sila eh. Diba? Mag-invest kayo, parang kami, hindi kami mayaman, hindi kami, pero napag-aral namin sila sa maganda kasi ang iniisip ko kung if they are in good school, maganda yung malaland nilang trabaho, maganda yung magiging kita nila, so magiging self-reliant sila. Sabi nga, di ba, may kasabihan tayong mga Pilipino na yung edukasyon ang maipamamana mo sa iyong mga anak. At siya, yan yung kayamanan ng kailanman ay hindi mananakaw ng sino man. Correct, tama. Oo. Kaya napaka-importante, no? So, yun yung gusto mo rin na ipasa sa mga anak mo. Mag-aral kayo, tapusin ninyo, at iyon ang anak nyo, ilagay nyo sa magandang school. Ayun. Pero para sa iyo, Ma'am Linda, ano yung pinakamalaking achievement mo as a mom at pinaka-fulfilling mo bilang isang nanay? Bilang nanay, ang aking, yung madinig ka lang sa mga kaibigan, sabi niya, ay, ang swerte mo sa mga anak mo. Ayun. Mga magagalang, natapos ng pag-aaral. Parang yun ang the sweetest word na madidinig na isang nanay. Yun ang fulfillment eh. Tapos, yung pagiging maalalahanin nila sa magulang, yung po at opo, magmano, hanggang ngayon pinapractice pa nila yun. And of course, ganun sila bilang mga anak dahil sa pagpapalaki Naturo niyo mo po. sa kanila. Yes, oo. Kasi kung hindi mo naman yun na-impart sa kanila, malamang hindi nila gagawin Kasi yun. yung voice mo, yung gesture mo, yung action mo everyday, yun ang inner voice nila eh. Pagdating ng Exactly. panahon, yun ang sinusundan nila eh. Di ba? Tayo ang best teacher, tayo ang model. We are all model, di ba, sa pamilya. Yes. Ma'am Linda, meron po ba kayong mga tips para sa ating mga mommies out there na gustong magampanan talagang mabuti ang kanilang pagiging ina? Okay. Sa ating mga mother, meron tayong sarili-sariling strength. No? Ang mother, kailangan nakasuporta ka. May discipline kasi na set. Kasi sabi nga, ilaw ng tahanan, laganap yan. Hindi lang isang area ang hawak ko, di ba? Pero sa pagiging nanay, kung ikaw ang ilaw ng tahanan, kailangan consistent ka. Yung mga limits mong isinet, kailangan alam nila na may boundaries yun. Na ang mga bata, doon mo sila hinuhubog sa paglaki. They will be a responsible adult kung alam nila na may boundaries ka. Tapos yung kayong mga nanay, bigyan din natin ng time ng sarili natin. Ako, I just celebrated my 70th birthday. Wow! Hindi po halata. Diba? Oo, hindi halata, batang-bata. Hindi, thank you. Doon ko nasabi na after 70 years nung ko lang na-realize na dapat pala mag-celebrate din ako ng birthday ko. Oo, so I was so happy na nakapag-celebrate ako ng 70th. So na-feel mo yung love ng mga anak mo, presence sa mga kaibigan. So give time sa ating mga nanay, hindi tayo yung pang domestic servant lang lagi. Yes. Di ba? May social life din tayo.
Sige ko lang, Ma'am Linda, ikaw bilang isang okay na yung sa business side mo, sa negosyo, okay ka rin bilang isang ina, may hilingin pa po ba yung isang tulad mo? Ako ang sa akin, sana yung business ko na simulan, meron namang mag-take over sa mga anak ko. Since puro boys ang anak ko, sana naman may mag-take over. Sayang yung sinimulat ko. Di ba? Sinimulan namin ng papa nila. For sure, meron yan. And Meron speaking yan. of business, Sa kanila, no? itong inuupuan natin Yes, ngayon, sila yung gumawa nito. I know, Ryan. Oo. Itong set natin ngayon sa RSP ay courtesy of Ma'am Linda. Kaya napakaganda, diba? Maaliwalas talaga. Oo. Anyway, maraming salamat po, Ma'am Linda Cortez Medalo sa pagbahagi po ng sa amin ng inyong mommy journey at business story. Maraming salamat po. Thank you. Thank you Thank so you po, much. Ma'am Linda. Thank you so much.